Bumagsak sa dagat ang isang magkasintahan habang nagpa-parasailing sa Boracay. Inakala raw nila nung una na normal lang itong nangyayari hanggang sa may dumating na rescue boat. Sabi ng mga nag-rescue sa kanila, nasira ang makina ng humahatak sa kanilang speedboat dahil nawala ng gasolina. Pero lumabas sa investigasyon na sumabit pala ang LEC ng makina sa seagrass. Wala naman daw silang natamong sugat. Mas ikinatakot daw nila ang nakakabit sa kanilang malaking parachute, mga lubid at kung may lalapit ba sa kanilang pating. Gayunman, wala raw silang planong magreklamo. Sinubukan ng GMA Integrated News na kunan ng panayam ang operator ng parasailing activity pero hindi pa sila nagbibigay ng opisyal na tugon. Nanumpa bilang miyembro ng Lakas CMD na partido ni House Speaker Martin Romualdez ang isang kaalyado ng pamilya Duterte sa Davao Oriental. Pati ang mga miyembro ng hugpong ng pagbabago na binuo ni Vice President Sara Duterte, lumipat din. May report si Ian Cruz. So help me God. Congratulations and welcome to the house. Congratulations. Nadagdagan pa ang mga miyembro ng Lakas CMD na partido ni House Speaker Martin Romualdez. Pinangunahan ni Romualdez ang panunumpa ni Davao Oriental Vice Governor Nelson Dayang Hirang Jr. at 5 board members ng kanilang probinsya. Kilalang kaalyado ng mga Duterte si Dayang Hirang na dating miyembro ng Nationalista Party. Ilan naman sa board member ay mga miyembro ng hugpong ng pagbabago, ang partidong binuo ni Vice President Sara Duterte. Ma'am, yung known allies ninyo sa Davao lumipat daw po sa camp ni Speaker Romualdez. Any reaction po sina Vice Governor Dayang Hirang, yung mga board member niyo, ma'am, mga dati po yung kaalyado sa HND? Opo, no comment. Sa Kamara, sunod-sunod ang paglipat sa Lakas CMD ng mga miyembro ng PDP laban ni dating Pangulong Duterte. Sabi ni PDP laban Vice President per Mindanao at Surigao del Sur Congressman Johnny Pimentel, 15 na lang silang miyembro ng PDP laban sa Kamara. Ang mga miyembro naman ng Lakas CMD umakyat sa 82. Kasunod yan ang banat ni Duterte na pinakabulok na institusyon ng Kamara. Ang lipatan ng partido sa Kamara, sinundan ang paghahain ng mga resolusyon na humihimok sa gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Una nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, pinag-aaralan ng gobyerno ang posibleng pagbabalik muli ng Pilipinas bilang miyembro ng International Criminal Court o ICC. We all should respect the position of the President being the chief architect of foreign policy. So yun po lahat na dapat na posisyon nating lahat. Pero we will continue to reach out to the Department of Justice regarding our position on this matter. Sabi ni VP Sara, ilalatag niya sa DOJ ang mga legal na basihan para hindi maging posisyon ng gobyerno ang pakipagtulungan sa ICC. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagmahal muli ang bigas habang pataas din ang presyo ng itlog. Yan ang napansin ni House Speaker Martin Romualdez nang mag-inspeksyon sa isang palengke sa Cubao, Quezon City. 45 pesos kada kilo na ang pinakamurang bigas mula sa dating 40 pesos lang. Ang presyo ng itlog, 10 pesos na ang malaki kumpara sa 9 pesos lang noong Setyembre. Sabi naman ng isang retailer, sadyang nagmamahal ang itlog tuwing Disyembre. Samantala, nagbabala mga nagbebenta ng karne ng manok sa General Santos City na posibleng umabot sa 200 piso ang kada kilo nito. Sa ulat ng Super Radyo Gensan, tumataas ang demand sa manok tuwing papalapit ang Pasko ayon sa General Santos City Public Market Fish and Chicken Vendors Association. Dagdag naman ng Department of Agriculture Region 12, nagmahal din ang feeds o patuka sa manok. Pinalibutan ng mga Chinese jet fighter ang isang Philippine Air Force Patrol habang nagsasagawa ng Maritime Air Patrol sa West Philippine Sea kahapon. Hindi naman daw ito nakaapekto sa misyon ng Air Force Super Tucano aircraft. Bago nito, binuntutan din ng isang Chinese naval vessel ang Joint Maritime Patrol sa pagitan ng Australia at Philippines sa West Philippine Sea. Sabi ng AFP, dati na rin daw itong nangyari sa pagitan naman ng Japanese, US at Chinese aircraft. Dati nang sinabi ng China na nakabatay sa international law sa inaangkin nilang teritoryo ang lahat ng ginagawa nila sa South China Sea.
Kasama na rito ang ilang parte o bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa Asia-Pacific Parliamentary Forum, sinabi ni Senator Ronald De La Rosa na ayaw na raw ng China na gamitin ang United Nations Convention on the Law of the Seas o UNCLOS para maayos ang problema ng China at Pilipinas. Mas gusto raw nito ang amicable settlement at bilateral talks. Bagay na kontra naman si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Nahuli ang suntukan ng dalawang tsoper sa Cotabato City. Yan at iba pa sa spot report ni Jonathan Andal. Nauwi sa suntukan ang agawan sa pasahero ng dalawang tsoper sa Cotabato City. Iniimbestigahan na ito ng pulisya. Paalala ng mga otoridad, huwag pairali ng init ng ulo sa kalsada. Nagkasugat-sugat ang ulo at likuran ng lalaking 9 na taong gulang matapos pagpapaluin ng kanyang stepfather sa Quezon City. Ang pinanghampas sa kanya, 2 raketa ng badminton. Ayon sa mga pulis, nasa computer shop ang bata nang dumating ang lasing niyang stepfather. May nakita siyang raketa ng badminton at dahil sa kalasingan, pinagpapalo niya yung bata para pauwi. Inawat ng mga residente ang stepfather at isinugod sa ospital ang bata. Inaresto na ang stepfather na dati na umanong sinasaktan ng bata. Aminado naman ang suspect na nasaktan niya ang bata. Totoo po, sir. Isang bisan po, sir. Nakakainom na po, sir. Maharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Jonathan Andal nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakalabas na ng ospital sa Israel si Helianor Jimmy Pacheco, ang Pilipinong pinalaya ng Hamas. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nagpapahinga na sa isang hotel si Pacheco. 11 kilos daw ang kanyang ipinayat sa loob ng higit 1 buwang pagkakabihag. Sabi ng Israel Embassy, pinoproseso na ang matatanggap na benepisyo ni Pacheco bilang biktima ng terorismo. Target ng DFA na maiuwi siya ng Pilipinas sa ika-2 linggo ng Disyembre. Dadalhin naman ng OWA sa Maynila ang pamilya ni Pacheco mula sa Cagayan para salubungin siya sa kanyang pagbabalik. Samantala, patuloy na nakikipag-ugnayan ng DFA at Israel at ilang kaibigang bansa para mahanap si Noraline Babadilla, ang Pilipinong nawawala pa rin ngayon. Tinanong ng DFA si Pacheco tungkol dito pero sabi nito wala siyang alam na kasamang Pilipinong hostage. Mga naiwang bagahe sa NAIA ibinibenta online, alok yan sa isang social media page na ayon sa Manila International Airport Authority ay isang scam. Batay sa protocol, lahat ng mga naiiwang bagahe ay sinusurrender sa Lost and Found office ng terminal. May 2 araw ang may-ari para kunin ito bago dalhin sa NAIA Terminal 1 Lost and Found section. Kung wala namang kumuha sa loob ng 6 na buwan, ipapasubasta na ng Asset Disposal Committee ang ilang gamit gaya ng jewelries at gadgets. Pero hindi raw sila kailanman ibinibenta online. Tourist arrival sa Baguio City ngayong long weekend holiday umabot ng halos 100,000 ayon sa City Tourism Office. Punuan ng hotels at transient houses. Nagresulta din yan ng napakatinding traffic. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinagdududahan ng mga kapatid ni dating PNP Chief Camilo Casculan ang kanyang pagkamatay. Agad daw kasing pinakremate ang labi ng dating general na taliwas sa kanilang hiling. Ayon sa pamangkin at abogado ng mga kapatid ni Casculan, naghain ng mga kapatid niya ng guardianship petition kasama ditong hiling na huwag ipakremate ang labi ni Casculan oras na siya ay masawi. Pero itinuloy raw ito kahit naroon umano sa punerarya ang mga taga-NBI na handang mag-autopsy. Questionable rin daw kung bakit doktor mula sa PNP at hindi ang attending physician ang pumirma sa death certificate ni Casculan na ginamit para maisagawa ang cremation. Iniimbestigahan daw ito ng NBI. Sinusubukan pang makuha ang mga panig ng may bahay ni Casculan pati ng PNP, NBI at Heritage Park. Nitong Biyernes, nasawi si Casculan matapos ma-comatose dahil sa stroke. Isa siya sa mga tinaguriang Davao Boys o yung mga police officials sa Davao na naging susi sa ipinatupad na anti-drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagsilbi din siyang Undersecretary ng DOH.
Sumalang sa GMA Integrated News Interviews ang nagbabalik bansang si Miss Universe Philippines, Michelle Marquez D. May report si Nelson Canlas. Dumiretso ako sa banyo na medyo naiyak talaga. I went back to my cubicle and that's when I saw the screenshot na parang, medyo nakakagulo sa utak. Siyempre na parang, what is this? Ang tinutukoy ni 2023 Miss Philippines Michelle Marquez D ay ang social media post ng Miss Universe El Salvador na nagkaroon anila ng mix-up sa pangalan ni Michelle at Antonia sa kanilang top 5. Sayang lang. Sayang lang because I knew if nakahawak ko ng mic, I would have been able to give a smashing answer. Sobrang grateful daw si Michelle nang makapasok sa top 10 at mairapa ang well-uploaded evening gown na inspired kay Apo Bangod. Thankful din siya sa bayanihan ng fans, mentors, Sparkle, GMA Network at pamilya na bumoto para makamit ang Hakot Awards. Mga kapuso, mga kababayan, thank you so much for everything that you've done for not just my journey but our journey. I really owe me seeing my own potential because of all of you. Kaya maraming salamat. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ang mga salitang admin at password daw ang ilan sa mga pinakakaraniwang ginagamit sa password ng mga Pinoy. Ang payo ng eksperto sa paggawa ng strong password para mapanatiling secure ang inyong accounts sa report ni Katrina Son. Pangalan, birthday, sunod-sunod na mga numero, karaniwang password ng mga Pinoy. Si Joy Bautista, may teknik daw sa paggawa ng password. May isang salita na ginagamit. Iniiba lang ang dulo sa iba't iba niyang accounts, lalo na sa online banking. Yung pinaghirapan natin na sa pang-araw-araw na natin, iniipon natin, biglang mawawala na ganyan dahil sa ganyan. Isa naman sa mga kaibigan ni Eleanor Gonzalvo ang nahack ang social media account. Isa-isa silang hiningan ng pera. Buti na lang, may nakapagsabi na sa kanya sa nangyari. Nakatanggap po pero hindi po ako naniwala. Kaya maging siya nagpalit ng password. Mas mahaba na ito at may kombinasyon ng numero at simbolo. Base sa pag-aaral ng isang password manager app, admin ang most used password sa bansa ngayong 2023. Mahigit 26,000 na beses daw itong ginamit. Napakadali raw nito na makrack, wala pang isang segundo. Sunod dito ang sunod-sunod na numero gaya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. At ang salitang password. Tandaan natin na yung password, yun yung first line of defense natin para i-secure yung mga account natin. Ginagamit natin sa social media accounts, sa email, sa telepono natin. Pag nanakaw o pag na-compromise yung password mo, pwede nang pasukin yung, halimbawa, yung email mo. Payo ng tech editor na si Art Samaniego. Gumamit ng at least 12 characters, gamitan ng uppercase, lowercase, numbers at symbols. Huwag gumamit ng password na may personal information at huwag gumamit ng iisang password. Huwag mo isulat ang password mo at huwag mo ilalagay sa Excel file o sa Word file sa computer mo. Kasi pag na-hack yung computer mo, mananakaw na lahat yung password mo. Ang pwede mong gawin, kumuha ka ng password manager. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. On Spotlight, sina Bea Alonzo at Lolit Solis dahil finally, nagkaayos na ang dalawa. Pinagkaguluhan ang kanilang meet-up sa birthday celebration ng entrepreneur at CEO na si Ray Anicoche Tan. Nagkaroon ng matagal na iringan ang manager ni Bea at si Lolit. Si Bea, first time rin pala na makita si Lolit. Ayon naman kay Lolit, matagal na niyang gustong mag-reach out kay Bea. 28 days na lang, Pasko na. Kaya sa Baguio City, hindi na lang ang malamig na simoy na hangin ang damaroon ngayon. Sa Lucban, Quezon naman, napuno ng bituin ang daan paakyat ng The Risen Christ statue. Narito po ang aking report. Session Road is seasoned for Christmas. Matapos pailawan ng mga gusali ang kanilang harapan, pwede nang mag-emote sa cool breeze with matching kumukutitap na feels.
May pa-fireworks display pa sa opisyal na pagbubukas niya nitong linggo. Bihis Pasko na rin ang Baguio Botanical Garden featuring Metamorphosis. Iba-ibang ilaw na hugis bulaklak at paru-paro ang nagliliwanag dito mula alas 5 ng hapon hanggang hating gabi. Mga bituin naman ang gagabay sa iyo tungo sa makulay na higanting Christmas tree sa Kamay ni Jesus Grotto sa Lukban, Quezon. Pinailawan rin ang daan paakyat sa The Risen Christ statue sa tuktok ng bundok. Kaya tamang-tama ito sa mga gusto ng taimtim na pamamasyal ngayong Pasko. At yan po ang State of the Nation. Ako si Atom Araulio. Para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino.